Sa isyu ng Ang Bayan, Hunyo 21, 2026, editorial, labanan ang hayok sa gerang imperialismong US. Mahigit 100 araw mula noong Pebrero 28 nang simula ng imperialismong US at Zionistang Estado ng Israel ang paglusob at ilang lingkong pambobomba sa bansang Iran. Pinirmahan ng dalawang bansa noong Hunyo 17 ang Memorandum of Understanding o Unawaan matapos ang masalimuot na negosasyon sa Islamabad, Pakistan. Laman ng unawaang ito ang ceasefire o tigil putukan sa loob ng 60 araw para pag-usapan ang mga detalye ng bubuuing pinal na kasunduan. Ang kasunduang ito ay pinasok ng US matapos mabigong paluhurin ng Iran para isuko ang kanyang langis at soberanya at ipailalim ito sa kanyang dikta. Sa kabila ng higit na superior na lakas na militar at paulit-ulit na deklarasyon ng tagumpay ng hibang na presidente nito, nagpwersa ang US na pansamantalang iatras ang agresyon sa Iran sa harap ng malalim na pampulitikang bitak sa nagaharing uri sa US at malakas na angal ng mga mamamayan sa patuloy na sumisirit na presyo ng langis. Patunay rin ang kasunduan ng kakayahan ng isang mas maliit at mas mahinang bansang may soberanya na ipagtanggol ang kanyang kasarinlan laban sa higit na makapangyarihang imperialista. Sa kabila ng walang habas na pambobomba ng US at Israel, nananatiling determinado ang Iran na ipagtanggol ang kanyang kasarinlan. Taliwas sa panaginip ni Trump at Netanyahu na mag-aalsa ang mamamayan laban sa kanilang gobyerno, nagkaisa ang buong Iran sa ilalim ng bandila ng pambansang pagkatanggol. Milyon-milyon ang nagtipon sa mga lansangan upang sabay-sabay na tuligsain ang panggagahis sa kanila ng imperialismong US. Napirmahan man na natili sa balag ng alanganin ang kasunduan. Patuloy ang panguupat at paghayag ni Trump na babalik sa gera at tuhulugan ng bomba ang kanilang mga ulo kung hindi makukuha ang gusto sa kasunduan. Wala pa ring awat ang pambobomba at mga agaw ng Israel sa teritoryo ng Lebanon. Nananatili ang humigit kumulang 20 base militar nito sa Kuwait, Qatar, Bahrain, United Arab Emirates o UAE, Saudi Arabia, Oman at Iraq sa palibot ng Iran. Habang pansamantalang pinreno ng US ang agresyon sa Iran, patuloy namang pinatitindi ang panghihimasok nito sa Latin America. Matapos lusubin ang Venezuela at nukutin ng presidente nitong si Nicolas Maduro at asawa niyang Cecilia Flores, unang lubay sa ang pagdidiin nito sa gobyerno ng Venezuela para sumunod sa mga dikta ng US at magsilbi sa interes ng malalaking kapitalistang Amerikano, lalo na ng malalaking kumpanya sa langis. Ginagamit nito ang pakanang Kentra-Cor kontra narkotiko para bigyang matuwid ang panghihimasok at pagbabanta sa Mexico, Colombia, Guatemala at iba pang bansa. Patuloy ang pambobomba nito sa mga maliliit na sasakyang pandagat sa Caribbean kahit walang pruwebang sangkot ang mga iyon sa droga. Patuloy ang panggigipit at pagbabanta nito sa bansang Cuba para ipabaklas ang kontrol at plano ng estado sa ekonomiya at buksan ito sa pagpasok ng dayuhang malalaking bangko at kapitalista. Inuupat nito ang gobyerno sa Bolivia na supuin ang ilang linggo ng mga marcha at pag-aaklas ng milyon-milyong anak pawis laban sa puppet na gobyerno at planong pagsuko ng mga rekurso ng bansa sa US. Direkta itong nakikialam para ipanalo ang maka-US na kandidato nito sa Colombia. Patuloy ang US sa pagpupwesto ng ilang libong tropa, mga sandata at kagamitang pandigma. Pwersang nabal sa Pilipinas, sa Japan, South Korea at iba pang bansa sa Asia para palibutan at pigilan ng paglakas ng China. Sige ang sulsol at suporta sa Japan sa pagpaling sa militarismo at pagtalikod sa kontragerang konstitusyon na sinalubong ng malawak na protesta ng mamamayan. Sinusulsulan rin ang Taiwan na magpalakas ng militar at maghanda laban sa agresyon. Tuloy-tuloy na pinalalakas ng US ang kontrol at dominasyon nito sa Pilipinas. Sunod-sunod at sapin-sapin ang ehersisyong militar hindi na lamang sa Hilagang Luzon kundi hanggang sa Visayas at Mindanao. Isinasagawa ngayon ng AFP sa tulak ng US ang tinaguriang Territorial Defense Exercises ng mga ehersisyong militar sa iba't ibang isla para tabingan ang pag-ensayo ng maniobra ng mga tropang Amerikano sa buong bansa. Sinisimulan ng US na itayo ang imbakan ng langis sa Davao Gulf at mga pasilidad sa Cebu at Cagayan de Oro para sa pagkukumpuni o daungan ng mga barkong na banito sa tabing ng Salaknib exercises, kasangga at mga katulad nito. Nangihimasok ang militar ng US sa mga operasyong kontra-gerilya sa bansa sa anyo ng paggasanay, pagpupondo at pag-aarmas sa AFP sa giyera laban sa bagong hukbong bayan. Sa Camarines Sur, nakita ang mga tropang Amerikano at Australian na kasama sa mga operasyon ng AFP laban sa masang magkasaka sa mga baryo.
Puspusang itinutulak ng US ang pagtatayo sa Central Luzon ng 1,200 ektaryang Economic Security Zone sa balangkas ng Pac Silica. Bahagi ito ng pakana ng US na agawin ang eksklusibong kontrol sa mga pangunahing pinagkukunan ng mga krusyal na mineral para sa produksyon ng teknolohiyang kailangan para sa kanyang mga sasandatang pandigma. Sa harap ng nagpapatuloy na agresyong militar at pang-ekonomiya ng imperialismong US, dapat tuloy-tuloy na palakasin at palawakin ang pagkakaisa ng sambayanang Pilipino para igayit ang kasarinlan ng bansa at tutulan ang pagkakaladkad sa Pilipinas sa mga gerang sinisindihan ng US. Dapat batikusin at labanan ang puppet na rehimeng Marcos, higit lalo ang mga opisyal nito sa militar at depensa ng mga ahente ng imperialismong US at numero 1 taksil sa bayan. Bulag silang tagasunod sa mga dikta ng among Amerikano at kasabwat sa pamamayagpag ng mga puwersang militar ng US sa Pilipinas sa kapinsalaan ng kabuhayan at kaligtasan ng mamamayan at kalayaan ng bansa. Patuloy na palakasin ang mga pakikibakang masa laban sa lumalaking presensyang militar ng US sa Pilipinas. Palakasin ang kilosang edukasyon, propaganda at pangkultura para mulatin ang mamamayang Pilipino na patuloy na binubulag sa katotohanan ng paghahari at pang-aapi ng imperialismong US sa bansa. Paluwakin ang mga pagkilos ng mamamayan laban sa mga base at pasilidad ng US, mga tagibang na kasunduang militar, mga pag-iensayong gera, presensya ng mga tropang Amerikano at nakaimbak ng mga kagamitang militar ng US sa bansa. Dapat palakasin ang recruitment sa bagong hukbong bayan bilang pangunahing sandata ng sambayanang Pilipino sa paglaban sa pang-aapi ng imperialismong US sa bansa. Katulad ng ipinakita sa kasaysayan, ang tunay na pambansang kalayaan ay makakamit sa landas ng armadong revolusyon. Habang hindi tunay na nakakaalpas ang Pilipinas sa dagit ng imperialistang US, magpapatuloy ang sambayanang Pilipino sa sandatahang paghihimagsik para kampi ng inahangad paglaya ng bansa.